Okay, so magandang kinalulugod ko na makita kayo physically dito sa ating gusali sa Trinity Neighborhood Church at sa ating mga taga-subaybay sa Facebook live streaming. Magandang umaga sa inyong lahat. If you are a regular part of this family or whether you are a first-timer visitor, your presence here is not an accident. It is a work of God. So, thank you very much. Bagong lahat, huwag nating kalimutang batiin ang ating mga ama, mga mabubuti at masisipag at syempre, mga gwapong ama ng tahanan na Happy Father's Day. So today we are celebrating. So kung meron kang katabi sa harap, sa likod, sa gilid, Happy Father's Day. Pakibate. Alright, that's nice. That's nice. Okay. So batiin natin ang ating mga incoming birthday celebrators. Nangunguna dito ang ating recent graduate, si Nikki. Advance happy birthday. Si Miel, she will also be celebrating her birthday. At si Gideon, na nakita, ayun, katabi ni Brother Bridge. Happy birthday sa inyo, mga kabataan. At definitely, let's not forget, so Arlo and Apple will be celebrating their wedding anniversary. Sa tingin ko si Arlo ay nasa baba pa, facilitating the parking space. I-welcome din natin si Miss Wilma Montojo. So mula pa, hailing from Cavite City. Oh, sorry. Caloocan City. Yeah, Caloocan City. Yeah. So good morning. Good morning ho. At si Terence Joshua Castañeda, this one from Cavite. Nasaan ka, Mr. Terence? All right. Good morning. Sige, bago natin kantayin ang ating unang panimulang himno, gusto ko lamang kayong tanungin ng isang tanong. Kumusta ka? How are you? Kumusta ang iyong linggo? How was your week? Well, some of you might some of you might have had a great week, Siguro meron kang isang panalangin na sinagot, siguro mas kumikita ng matindi ang iyong negosyo, siguro wala kang sakit, siguro wala kang karamdaman, siguro wala kang problema sa relationships. And definitely it's easy for you to say, "Oh, I'm doing fine. God is faithful. I'm doing fine," di ba? Pero siguro, ang karamihan sa atin, pagpasok doon sa dalawang malaking pintuan ng ating gusali na ito, ay may mga bit-bit na mga intense difficulty sa buhay. Maaaring ang iba sa atin dito ay may pinagdaraan ng sakit, o kamag-anak na may matinding sakit, terminal sickness. Maaaring ang iba sa atin ay merong depression, merong anxiety na pinaglalabanan. Maaaring ang iba sa atin ay may problema sa pera, at maaaring ang iba sa atin ay may problema sa relationship. So we are all going through these struggles. Kaya mo ba sagutin ng maayos yung how was your week? Kumusta ka? Will you be able to say, my week is fine, God is faithful? Can you say that? Medyo mahirap ata, So the typical human nature response, despite all this, in the presence of these difficulties is, it seems, God is silent, God is unconcerned, God is distant. But is He? Is He really distant? Sige. Hikayatin ko ang bawat isa na buklatin ng inyong mga kopya ng Biblia o ang inyong mga Bible apps. So let's open our Bibles to 2 Corinthians chapter 1 verses 18 to 20. So buksan natin lahat. 2 Corinthians chapter 1 verses 18 to 20. Let me just read in English. But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, was not yes and no. But in Him, it has always been a yes. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God.
mga kapatid, mga kaibigan, when Jesus Christ came here and died on the cross, He did not immediately stop all those pains and sufferings. We still hurt, we still wait, and we still cry. But one thing I can assure you of, because of the resurrection of Jesus Christ from the dead, that God is committed to fulfilling all of His promises. Now let me be vulnerable in front of all of you. So personally, I'm going through a rough patch in my life. So there is a certain anxiety that I am going through that's actually making me not sleep properly. So medyo mahirap matulog sa gabi because of what I'm going through. And I have been asking God, kailan ba matatapos to? Walang sagot. It's a deafening silence. Pero while I was preparing for this worship leading event, this worship leading task, the Holy Ghost actually reminded me of one beautiful reality. And what is that? That God raised Jesus Christ, our Lord and Savior, from the dead. Let me repeat of this reality, that God raised Jesus Christ, our Lord and Savior, from the dead. Para bang, tignan nyo itong contrast na to There is nothing worse in life than to experience death, and there is nothing more amazing than to be, in Filipino, wala nang mas lulubha pa sa buhay na ito, wala nang mas lubha pa sa buhay na to, kundi ang kamatayan. At wala nang mas kamangha-mangha pa, kundi ang ma-experience ang mabuhay na muli mula sa kamatayan. And take note, Jesus Christ experienced all those things. He experienced the worst thing, which is death, and He experienced the best thing, which is the resurrection. So when I compare my troubles, my personal struggles, and I hope your personal struggles with all these woes, with the fact that Jesus Christ is raised from the dead, the absolute thing that could happen, or pakinggan ninyo ito, the absolute thing that will happen to all of us has already been defeated. And that is proven by Jesus Christ's resurrection from the dead. Ulitin ko lang. The absolute thing that will happen, it will happen to us, death, has already been defeated by Jesus Christ because of His resurrection from the dead. How comforting that is. How beautiful that is. It means that our biggest and worst enemy, which is death, has been defeated. And this enemy is worse than what? Worse than our anxieties, worse than our depressions, worse than our physical pains, worse than our sufferings, worse than all our financial troubles, worse than everything that we are experiencing in this life. It has been defeated. How comforting. Hallelujah, right? Hallelujah. So if you right now are experiencing pain, struggles, physical, pain, sickness, look at Jesus Christ this morning. Look at the risen Son of God. If you are going through relationship problems that seem to be unfixable, again, look at our Lord Jesus Christ, who is the risen Son of God. If you are going through financial problems, look again at Jesus Christ, the risen Son of God. If you have been praying for a very long time but has not received any response, look again at Jesus Christ, because He is risen. So later when we say our amen, sana yung amen natin, hindi lang ito, so be it. Our amen will be an echo of the finished work of God through Jesus Christ. How comforting. Hallelujah. So let us all pray. Truly, O God, we are frail creatures. We are fragile creatures. We keep forgetting your promises, and that's why we swim in despondency, in the quagmire of depression and anxiety. Oh God, let us be reminded of the fact, of the reality of you raising your Son, Jesus Christ, from the dead. And that by that fact that we are comforted that the worst enemy, the last enemy, according to the Bible, has been defeated. Definitely,
it only shows that you are in control of everything that is happening in our lives. All those pains, suffering, sickness, worries, anxieties, depressions, prayers that have been unanswered, all of those are actually within your hands because of the fact that Jesus Christ, our Lord and Savior, has been resurrected from the dead. Let that fact, let that reality comfort us and prepare us for worship this morning. Let our troubles, our temporary troubles, be placed at the side, and that we just focus on the beauty of this fact, of this unchanging King, our Lord Jesus Christ. God, please work in us today, this morning. If there are people who have not committed to you, if there are people who have not professed faith in you, work in them, oh God. Our pastor, despite his eloquence, will not be able to do anything because it is you that actually, you are the one that work in people's hearts and minds. Please transform them. Please open their hearts and minds, because there is nothing more beautiful than to be, of course, physically resurrected from the dead. And of course, there is nothing more beautiful than to be spiritually reborn. Oh God, how beautiful that is. We're not just talking about physical death, but we're also talking about spiritual death. And you, oh Christ, you are the answer to this physical and spiritual death. May the friends of ours here, may our visitors, may our loved ones experience this beautiful grace, this beautiful gift. All these things we pray through our Lord Jesus Christ. Amen. So tayo ay magsitayo. Bago natin kantahin kakantahin natin ang ating unang hymno, Great is Thy Faithfulness. So while we are singing this hymn, let's remind ourselves that our unchanging circumstances are nothing in the face of our changing circumstances are nothing in the face of our unchanging King, who is Jesus Christ. So let us all sing, Great is Thy Faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, forever will be. Great is Thy faithfulness. Let's sing. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. That Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold greatness. Through Thy great faithfulness, mercy, and love. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Last stanza. Pardon for sin is that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings on my way, Thou
us all sing. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Let us all take our seats. Great is thy faithfulness. Will you be able to say, oh God, you are truly faithful? If you're going through a lot of rough patch this morning, these past few weeks, again, look at Jesus Christ, the risen Son of God. That is physical proof of God's faithfulness. How beautiful that is. Sige, tayo ay umawit pa. Ang pangalawang kanta na ating kakantahin ay How Great Thou Art. So let us all sing this. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy heart throughout the universe display. Let us all sing. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art!
sing. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Napakaganda nung sinabi dito, no? Yung sa last stanza. And take me home, what joy shall fill my heart. All of us will experience death. But the comfort is that when we open our eyes sa ating spiritual resurrection, the first thing that we will be able to gaze is the beautiful face of our Savior. How amazing that is. And He will say, welcome home, son, daughter. Diba? How amazing, how beautiful. Tumatayo yung balahibo ko, no? So, that's such a comfort. So, if you have not the preaching later, and then eventually, through the power of the preaching of the Word of God, your eyes and hearts will be open so that you eventually will also have this kind of assurance that when you die and open your eyes immediately, that beautiful face of our Savior will be the first thing that you will see. How comforting that is. How comforting. So, tawagin natin ang magbabasa ng ating, okay, wala pa ata, no? Sige, I will just kindly request our offerings and tithes ushers to distribute the baskets. So sa ating mga Facebook live streaming viewers, if the Holy Ghost is actually prompting you to contribute to this work, to this modest work from our end, the human work, but from the grand work of God, you may please do so through the Flash Bank account on your screens. Sige, tayo ay manalangin. Panginoon, kinikilala namin na sa iyo lahat galing ang kalakasan, sa iyo lahat galing ang resources, sa iyo lahat galing ang katalinuhan. At dahil dito kami ay may mga trabaho, dahil dito kami may mga ginagawa, dahil dito kami ay may mga biyaya na tatanggap. Ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat na ito because we recognize that all these things would not have happened without your grace and without you strengthening us every day, you giving us strength, wisdom, and understanding. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng biyaya mo. In Jesus' name, Amen. So, hinihikayat ko ang lahat na buklatin ang inyong mga sipi ng Biblia sa Mateo chapter 25, verses 14 to 30. So, we are reading Matthew chapter 25, verses 14 to 30. So, let us all please rise. And we read this. I will be reading in Filipino. So, Matthew chapter 25, verses 14 to 30. Verse 14. Sapagkat tulad ng isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2, at ang isa ay 1. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ipinangalakal niya ang mga iyon at nakinabang siya ng 5 pang talento. Verse 17, gayon din, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang pa ng 2. Subalit ang tumanggap ng 1 ay umalis at humukay sa lupa at itinago ang salipi ng kanyang Panginoon. Pagkalipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipag-ayos sa kanila. Verse 20, ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi,
Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Verse 22, at lumapit din ang tumanggap ng 2 talento at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Verse 24, at lumapit din ang tumanggap ng 1 talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit na gumagapas ka roon sa hindi mo hinasikan at nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng binhi. Kaya't ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto, iyon na ang sa iyo. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin, alam mo palang ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga mangangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang aking patina ang pakinabang. Verse 28, kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa kanya na may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganahan, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya, ay kukunin. Last verse, at ang aliping walang pakinabang ay itinapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. May God be praised in the reading of His Word. Let us all be seated. So before we sing our last hymn, prior to the preaching of the Word, I encourage you to open again your Bibles to Hebrews chapter 1, verses 8 to 9. Ito ang magiging basihan ng ating tagapagturo sa umaga na ito. So Hebrews chapter 1, verses 8 to 9. I will read in Filipino. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinapootan ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang hindi pa sa iyong mga kasamaan. Tayo'y muling umawit bago natin pakinggan ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Oceans in His hands, who has numbered every grain of sand. Kings and nations tremble at His voice.
Napakaganda ng sinabi dito sa last stanza. God eternal, humbled to the grave. Sino ba itong Panginoong Hesukristo na ito? He will be preached at this pulpit. So if you want to know more about Him, listen intently and may the Holy Ghost flourish and open your hearts and minds. Thank you, Brother Joel, sa pangunguna sa pananambahan. Indeed, God is everlasting. His throne is forever. At tayo po ngayon ay nasa tugatog ng ating pagsamba at tayo'y dumako sa ating pangkahalatang panalangin, ating alalahanin ang ating mga kapatid na hindi natin kasama sa umagang ito dahil po sa banig ng karamdaman. We also want to pray for our nation as we continue to our politicians continue to struggle regarding sa mga concerns, and also tayo bilang mga mamamayan ay patuloy na lumahok sa panalangin na panawagan ng banal na kasulatan sa gawain ng isang iglesia. Tayo po'y dumako sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang linggong nakalipas sa aming mga buhay at inadya mo na makarating kami sa gusaling ito ng malusog, maayos at may ulirat. Bagamat may ilang kaming mga kababayan na maaaring hindi na sinikatan ng araw, hindi na nila nasilayan ang magandang araw na ito sapagkat binawi mo na ang kanilang buhay, O Diyos. Ganon din, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa mga this week ay mga celebrators. Dalangin po namin ang patuloy na pagpuspos mo sa kanilang mga buhay at naway magkaroon sila ng pagkakataong maipahayag ang kanilang pagsisisit pananampalataya sa iyo. Nilalapit po namin ang mga kabataan na magsipagdiwang sa linggong ito, si Nikki, si Gideon, si Miel. Dalangin din po namin na kayo po ang patuloy na magpamalas ng iyong kabutihan sa kanilang buhay, na makita nila ang kanilang kalagayan sa isang banal at matuwid na Diyos. Ganon din, Panginoon, nilalapit namin ang mga kapatid namin na nagpaalam at nagsabi na hindi sila makakarating dahil po sa kanilang mga karamdaman. Dalangin po namin si Sister Ana, Sister Joanne, na ngayon po'y nakatunghay sa live streaming. Ingatan sila at pagpalain. Dalangin po namin si Sister Joanne sa kanya pong konsulta at schedule for tomorrow sa kanyang Obigaini. Si Sister Ana, Panginoon, na maka-recover siya at mapanauli, O Diyos, sa kanyang kalusugan. Dalangin din po namin ang kanyang pinsan na nasa confined sa PGH. Ganon din, Panginoong Diyos, ang aming mga followers sa FB, ang aming mga miyembro at mga followers na katatayan at nanay, si Tatay Erning, Nanay Lydia, si Tita Tale. Dalangin din po na kay aking ama, si Papa Roman. O Diyos, samahan mo sila sa gitna ng kanilang mga kalusugan at katandaan. Dalangin din po namin si Deacon Ray at si Ate Odette na ngayon po'y nasa kapatirang iglesia sa ECC Tandang Sora at nangangaral ng iyong salita. Salamat po sa mga ganitong klaseng opportunity na ipinagkakaloob mo sa aming iglesia para umasiste at tumulong sa mga kapatirang iglesia na nangangailangan ng tagapangaral sa kanilang mga iglesia. Panginoon, salamat din sa araw na ito na ang buong mundo ay gumugunita sa haligi ng tahanan ng isang ama. Dalangin po namin na sawa ay patuloy na pagpalain mo at bilang mga protector ang mga ama at provider sa kanilang mga tahanan, ikaw rin po ang mag-ingat sa kanilang patuloy na gawain ng kanilang mga kamay. At nawa, O Diyos, sa aming pong tugatog ng pagsamba, ang iyong salita ay humamon hindi lamang po sa mga ama ng tahanan na narito, kundi sa bawat individual, sa bawat kaluluwa, bata man o matanda, single o widow o anuman ang kanyang status sa lipunan, ang aming kaluluwa ay tunay na mapakain ng iyong salita. At makinabang, O Diyos, ang aming kaluluwa at mahamon kami sa katotohanan ng iyong salita. Ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. First Sunday of the month ay tinalakay po natin ang unang 3 talata nitong Hebrews
chapter 1 at ating binigyang diin ang patungkol sa final revelation or the ultimate revelation is no other than the Lord Jesus Christ. Si Kristo ang pinakahuling-huling revelasyon at ang kumpletong kapahayagan ng Diyos. Ngayong umaga ay nais ko pong tingnan natin ang isang partikular na bersikulo. At ito po yung bersikulong ating masusumpungan sa bersikulo 8 or verse 8. Dito po natin masusumpungan ang pananalita ng Diyos Ama at ang kanyang tinutukoy ang Diyos Anak. Sa Westminster Abbey, yung pong tinatawag na, ito po yung lugar sa England na yung pong coronation chair. Ito pong coronation chair na ito sa Westminster Abbey Chapel ay nagagamit lamang sa tuwing meron pong iniluluklok na hari o reyna. So, minsan in a blue moon lang po nagaganap ang paggamit nitong coronation chair sa Westminster Abbey. Alam po natin na ang England, they are monarchy, ang kanilang rule or ang kanilang form of government. Sa pagluluklok nila ng ganitong klasing mga seremonya, ito po'y nagpapatunay ng kapangyarihan. Subalit, ang kapangyarihan ng isang hari o ng isang reyna ay may katapusan. The king or each queen eventually dies. And that's why kailangan uli nila yung coronation chair. At magluluklok na naman sila ng another king or queen that will take place from the one who passed away. However, the very text na ating pag-aaralan of this particular morning as part of our worship service, in this verse 8, there will be three important truths that we can draw and find about the Lord Jesus Christ. First is the divine identity of Christ, or the divine identity of the Son. Secondly, the reigning eternal throne of the Son. And finally, in same verse 8, the righteous rule of the Son. So dito po sa isang talatang ito ay mahahanguan natin ng tatlong malalalim at malilinaw na katotohanan na tumutukoy patungkol sa anak ng Diyos. Bago po natin makita rito ay makikita natin sa verse 7 pa lamang na ang mga anghel ay nagbibigay ng pagpugay. Verse 6, sabi dito, at muli ang kanyang dinala ang panganay sa daigdig at sinabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. At ito yung tatlong bagay na gusto kong maintindihan natin, matutunan natin, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Binanggit sa atin ng ating tagapanguna, binigyang diin kanina, na ang ating Panginoong Hesukristo ay nanaog mula sa langit, namuhay dito sa lupa, namuhay ng perpektong buhay, at namatay. Subalit matapos ng 3 araw, siya'y nagbangon muli. At sa kanyang pagbangon ng muli, siya'y muling umakyat sa langit at nangakong babalik. 3 mahalagang katotohanan na nating dapat lubos na maunawaan magmula dito sa versikulo 8. Una, the divine identity of the Son. Over the centuries, sa mga paglipas ng maraming siglo, makikita po natin dito ang mga kontrobersiya at mga alingasngas o mga puna, mga banat patungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Magpasimula pa lamang po sa 2nd century, yung pong worldview o yung pong view ng Gnosticism, ito po ay isa sa mga bumabatikos sa pagiging Diyos ni Kristo. The controversy about the deity of Christ is one of the defining theological battles towards church history.
Sa pamamagitan po ng kontrobersiyang ito, maraming mga nabuong mga statement. For example, the Apostles' Creed. May mga nabuong mga council, yung Council of Nicaea of 323. All of this ay nabuo because of the controversy pertaining about the Lord Jesus Christ. Bakit po? Over the centuries, maraming bumabatikos. Sinasabi nila na si Kristo daw ay isang exalted na tao lamang. Hindi siya totoong Diyos. Siya ay isang mere prophet. He is just a mere teacher. Yung iba naman, kagaya ng Arianism, in 2nd century, sinasabi na siya daw po ay nilikha lamang ng Ama. He is just a created being and not an almighty God. And in our modern time, there are such kind of teaching and false religion pertaining about the Lord Jesus Christ. So nagkaroon ng revival. Arianism in the 2nd century, in our time, ito yung Iglesia ni Cristo at ang mga Mormons and Jehovah's Witnesses. Also, Jesus is just a good moral teacher. Ito ang daladala ng worldview ng belief ng Islam. But look at the text. Ang sabi dito sa verse 8, ngunit patungkol naman iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katuwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Ito ang tatlong bagay na gusto kong bigyang diin. Ating himay-himayin ang talatang ito. Una, the divine identity of the Son. Tinawag po ng Diyos Ama rito ang kanyang anak na O Diyos. Your throne, O God. Pansinin po ninyo, ang nagsasalita sa verse 8 ay ang Diyos Ama. And He is referring about His Son. And here we see that God the Father, without any reasonable doubt, na kinikilala ng buong mundo in ages past, that the God the Father is indeed Almighty God. However, sa isang statement na ito, ay nagbigay ng description ang Diyos Ama, partikular sa kanyang anak. God the Father Himself addresses His Son as God. Ito po ay hindi isang title lamang. Not only a title of honor, but rather a declaration of Jesus' divine nature. Bilang patunay, tingnan po natin ang mga sumusunod na talata na umaayon dito sa sumulat ng Hebrews. Gospel of John, verse 1, chapter 1, verse 1. Gospel of John o Juan, kabanatang 1, talatang 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Tatlong mahalagang katotohanan ang binabanggit at itinuturo ng verse 1 sa John 1:1. Naroroon na raw yung salita, meaning to say, yung existence ng salita. Pangalawa, may fellowship na yung salita. At pangatlo, yung salita ay binigyan ng description na Diyos. That's why Orthodox Christianity believe in co-eternal, coexisting, and co-equal of God the Father and of the Son. Colossians chapter 2, verse 9. Talatang Siyam. Turn your Bibles in Colossians chapter 2, verse 9. Sapagkat ang kanyang paninirahan sa buong kapuspusan
ng pagka-Diyos sa katawan. Ito po yung tinatawag na the fullness of God indwell in Christ. So hindi ho nagkamali si Apostol Pablo dito. Hindi siya nagkamali na tukuyin ang kapuspusan ng pagka-Diyos ni Jesus nung siya'y nagkatawang tao. Meron siyang mga sinuspend na katangian ng Diyos bilang kanyang pagpapasakop sa kanyang Ama. Subalit, the essence, the nature of God is in Christ. That's why the Orthodox Christianity believe that Jesus is one person with two different nature. Ito po yung sinasabi nating becoming what He was not and remaining what He was. Siya ang Diyos sa pasimula, subalit naging isang tao at nanatiling Diyos. Philippians chapter 2, verse 6 and 7. Pilipos, kabanatang 2, talatang 6 hanggang 7. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, na hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ngunit, kundi hinubad niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Ito po ang talata na nagpapatunay that God, Jesus Christ, is indeed had two nature. The nature of fully man and fully God. Yan nga ho ay naging bahagi sa liriko ng ating hymno, Fearless Lord Jesus, di ba? Fully man, fully God, ang ating Panginoong Hesukristo. Hebrews 1 verse 3, yung pinag-aralan po natin 2 weeks ago. Hebrews chapter 1 verse 3. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, na gumawa niya ng paglilinis ng kasalanan, siya na umupo sa kanan ng kapamahalaan sa kataas-taasan. 3 weeks ago, ito yung talatang pinag-aralan natin, verse 3. Ito yung hinimay-himay natin, na pinakita natin that Christ is the God of the providence, Christ is the intercessor, and now, we are discussing verse 8. And here we see the divine identity of Christ, the Son. And final verse, Revelation, chapter 19. Apokalipsis, 19, verse 16. At siya'y mayroong isang pangalan nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Ano po yung nakasulat? Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Marami pong mga talata na nagpapatunay at nagbibigay linaw at diin sa tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Na siya ay Diyos na nagkatawang tao at hindi lamang basta ordinaryong tao. Ano po ang maliwanag na aplikasyon nito sa atin? Sa ating kapanahunan. Una sa lahat, let me offer 3 valuable lessons on this particular truth, the divine identity of the Son. First, we must continue to guard Christian orthodoxy. Kailangan po tayong magbantay at patuloy na magtanggol sa doktrina ng pagka-Diyos, totoong Diyos at tao ng ating Panginoong Jesucristo. All evangelical churches
not only Reformed churches such as ours, Methodists, even Roman Catholic, they hold to the Christian orthodoxy of Christ as God-man. Gaya ng binanggit ko, ito po ay naging kontrobersya sa mga nakaraang panahon at siglo. Subalit, napilitan ang mga naunang mga mananampalataya na mag-convene, magdeklara ng laban sa tinuturo ng salita ng Diyos. Nakita po natin dito mga kapatid na napilitan ang mga naunang Kristiyano na tanggalin o magdeklara sila ng statement na kung hindi ka maniniwala na si Kristo'y totoong Diyos na nagkatawang tao, He is 100% man and He is also 100% God, I have to disfellowship you. I have to make a declaration, you are not one of us. You are not of one faith and sound mind. And that's the reason si Arius, siya po ang pastor ng church during that time. Ang lumaban sa kanya ay isang diakono, si Anastasius. Sapagkat niyakap ni Arius, yung pong created being lamang ang Panginoong Kristo. Kaya nga po, nagdeklara sa Council of Nicaea 323 AD na sinasabi nila na ang sino mang nagsasabing sila'y Kristiyano, subalit hindi sila umahawak dito sa cardinal, fundamental orthodoxy of Christianity, such as Jesus Christ is one person with two nature. 100% God, 100% man, we have to refuse to accept and acknowledge them that they are brethren in our Christian faith. At yun po ang naging dahilan kung bakit dinedeklarang heresy ang hindi kumikilala sa Christian orthodoxy. Methodist, Baptist, even Roman Catholic Church, independent evangelical, all of us, we hold the Christian orthodoxy of Jesus as one person with two nature, truly God and truly man. Ito po ang dapat nating tinitindigan at tinatayuan hanggang sa kasalukuyan. At ito rin po ang katotohanan na dapat nating patuloy na ipagtanggol at ipasa sa susunod na henerasyon. At yan po ang unang-unang leksyon at aral na dapat nating maunawaan. We must continue to guard Christian orthodoxy pertaining to the deity of the Lord Jesus Christ. Second lesson and application in the divinity of the Son. Second, we must worship Christ, not as messenger, but as God enthroned. Kinakailangan nating kilalanin na si Kristo ay totoong Diyos at kailangan nating siyang sambahin. Look at verse 7. Look at verse 6. Ang sabi ng Ama, hinahayaan niya ang mga anghel sa langit na sambahin siya. Sabi dito sa verse 6, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Imagine niyo kung ang mga anghel ng Diyos sumasamba sa Kanya. Sino tayo? Ang magkakait na magbigay sa Kanya ng ascribe worship sa ating Panginoong Jesucristo. If we deny His deity, is to reject the very foundation of our salvation. Worshiping Christ as God primarily is with utmost reverence and respect. Kaya nga, kung bago mo man tratuhin na si Kristo ay a friend, though there is a room for that, a secondary application
that Jesus is our friend. That's why we have a hymn, What a Friend We Have in Jesus. But before embracing the secondary doctrine and teaching that Jesus is our friend, you ought to recognize Him first. Give reverence and awe that Jesus must be worshipped and He is a God enthroned. Napakalaking problema kapag trinato mo si Kristo na body-body mo bilang kaibigan. Bakit? Dahil yung kaibigan natin, pinaprank natin eh. Di ba? Usong-uso sa social media. Pinaprank natin yung mga kaibigan natin. Ang baba ng tingin natin sa ating mga kaibigan. Ang daming mga makikita kang reels sa social media kung paano niloloko ang kaibigan. Pinaprank for the sake ng katatawanan. Pinaprank ang kaibigan for the sake of views. Diba? Natutulog, lalagyan ng pandikit yung daliri. Kakalikutin yung ilong. Mahihimas-masan siya. Gagalawin niya yung ilong, isusundot niya yung ilong sa kanyang... Aba, hindi niya na matanggal-tanggal, tawa na ng tawa na. Ganyan ang ginagawa ng kaibigan. Ginagawa nating laughing stock ang ating mga kaibigan. Don't you dare ever treated Jesus as a friend kung napakababa ng trato mo kay Jesus bilang kaibigan. Huwag mo na siyang tratuhin kaibigan kung babastusin mo lang siya. Kung yuyurakan mo ang kanyang pangalan. Kung hindi mo igagalang ang kanyang katangian. And third lesson, hindi lamang we must continue to guard Christian orthodoxy. We must not only worship Christ as an enthroned God, but thirdly, acknowledge the absolute claims of Christ in salvation. Kilalanin mo ang mga eksklusibong pag-aangkin ni Kristo sa larangan at usapin ng kaligtasan. Dito tayo nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Sa aming mga viewers. Dito tayo nagkakaroon ng problema kasi ang buong konsepto natin, meron tayong ambag sa ating mga kaligtasan. Ang buong akala natin, meron tayong maliit o katiting o kapiranggut na ambag para tayo ay mapatawad sa ating mga sala. Yan ang naturalesa sa atin. Na parang gusto kong magkaroon ng ambag. Kaya nga ako nag-aabuloy. Kaya nga ako tumutulong sa kapwa. Kaya nga ako nagsisimba. Kaya nga ako gumagawa ng mabuti. Di ba that is the religion of man? But Christian orthodoxy, Christianity, it is not what you did, but what Christ has done. John 14:6. Turn your Bibles sa Juan, Kabanatang 14, Talatang 6. Narito ang isa sa mga maliwanag na pag-aangkin ni Kristo. Ang sabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Take note of the pronoun me, ko. He is not referring to the disciples. He is not referring to his mother, his beloved Mary. He is not referring to the other saints. He is not referring to the angels. Look at the text again. It's crystal clear. The exclusive claim of Christ. He claimed it by His own words. When He says, ako ang daan.
Ako ang katotohanan at ako ang buhay. Another exclusive claim. Same book, chapter 11. 1 John chapter 11. Verse 25. John 11 verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay mabubuhay. Another personal claim from the Lord Jesus Christ. Look at the claims of the apostles. Mga gawa, Acts chapter 4. Acts chapter 4, verse 11 to 12. At this time, it is Peter and John who is preaching to the people. And verse 11, itong si Jesus na ang bato na itinakwil ninyo, mga tagapagtayo na siyang naging batong panulukan. Look at verse 12. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Look at these verses. I-memorize nyo na yan. Hold to that verse. John 14:6, John 11:25, Acts 4:11-12. These are precious verses for you to believe, for you to acknowledge the exclusive claim of Christ in salvation. At yan po ang unang punto na nais kong bigyan din natin dito. The divinity, the divine identity of the Son. Let's go back to our text. Hebrews chapter 1, verse 8. Turn up again our Bibles to Hebrews chapter 1, verse 8. Dito nakita natin yung pagiging Diyos ni Kristo sapagkat tinawag siyang O Diyos. Pangalawa, pansinin po natin on the same verse, the second point, the reigning eternal throne of God. If you have your English Bible, ang sabi doon, your throne, O God, forever and ever. Unlike human thrones, di ba? Merong coronation night. May coronation day. Pero after some time, na matapos silang mamuhay, tumanda, magkasakit at mamatay, gagamitin na naman sa Westminster Abbey ang coronation chair para magluklok ng panibagong hari o reyna. Unlike earthly rulers, Christ's reign is unending. Walang katapusan. Eternal. The phrase eternal throne of Christ capture one of the most magnificent truths of Scripture. Meaning to say, Christ's reign as King will be forever. It will be a throne that cannot be shaken nor can overturn. Tingnan po natin ang hula sa lumang tipan patungkol sa kaharian ni Kristo. Turn your Bibles in Daniel, Book of Daniel, chapter 2, verse 44. Ito pong kabanatang 2 sa Daniel ay pagpapahayag doon po sa figure na nakita ni Haring Nebuchadnezzar. Nakakita siya ng isang malaking ribulto. Yung ulo ay yari sa ginto, yung dibdib ay yari sa pilak, yung binti ay yari sa bakal, at yung paa ay yari sa mga clay. So magkakaiba po ng sabihin nating components yung ribultong nakita ni Nebuchadnezzar. All of those components, gold, silver, brass, bronze, and clay,
It represents 4 different kingdoms. And that is what is said in verse 44. At ito po ngayon, babasahin natin. Sa mga araw ng haring iyon, referring dun to the 4 kingdoms, yung kingdom na yari sa gold, silver, iron, and clay, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin ito, wawasakin ang lahat ng kaharian, at ito'y mananatili magpakailanman. Look at the verse again. In the days of those king, or of those kingdom, referring dun sa 4 na kingdom, may darating daw na kaharian. At kung titingnan natin sa world history, ma-check natin kung sino yung mga kahariang yun. The Babylonian Empire, the Medo-Persian Empire, the Greek Empire, and the Roman Empire. These are the 4 empires that represents the figure in the vision of Nebuchadnezzar. But look at the text again, verse 44. Sa mga araw ng kahariang iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag. Future tense. Ibig sabihin itong kaharing ito, paparating pa lang. Ng isang kaharian with this kind of description. Hindi magigiba kailanman, indestructible, o hindi man magiging kapangyarihang iiwan ito sa ibang bayan. It is undefeated. Dudurugin ito at wawasakin ang lahat ng kaharian iyon. It will be victorious at mananatili magpakailanman. It is not only indestructible, it is not only undefeated, it is not only victorious, but it will be a eternal reign. At ito'y mananatili magpakailanman. And all of this verse 44 ay nangyari sa bagong tipan. On the first coming of Christ, the kingdom of heaven has been inaugurated. And it will be consummate upon His second coming. Ang ating talata, Hebrews 1:8, your throne, O God, is forever and ever. Kagilagilalas, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ni Kristo na dumating na. Hindi ito nakikita physically, sapagkat the kingdom of the world, kingdom of Christ is not of this world. It is a spiritual kingdom. At ang katunayan na ang kanyang kaharian ay lumalaganap at epektibo, binabago niya kayo at ako. Ikaw dati na wala kang kaamor-amor sa salita ng Diyos. Di ba? Ano ang amor mo dati? Yung nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, ng pleasure. Pero nung arestuhin ka ng katotohanan ng salita ng Diyos, dahan-dahan kang na-attract, dahan-dahan kang nahalina, dahan-dahan ka nagkaroon ng pagnanais, dahan-dahan ka nagkaroon ng uhaw, ng gutom, na makapakinig ng salita ng Diyos. Hanggang sa naging regular ka. Hanggang sa tinulungan ka ng banal na Espiritu na maunawaan ang mga dalisay na katotohanan ng salita ng Diyos. And after that, you look back, you are now a different person.
Anong pangyayaring kaganapan yun, kaibigan? Yun ang katunayan ng kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw, kumikilos sa buhay mo. Napapagtagumpayan mo ang kasalanan at ang tukso one after the other. Ang paglaganap ng Ebanghelyo, yan ay patunay ng reigning eternal throne and expanding the kingdom of God of our Lord Jesus Christ. Actually, ito pong verse na ito na Hebrews 1:8 is a direct quote from Psalms 45 verse 6. Turn your Bibles to prove to you that this Hebrews 1:8 is a direct quotation from Psalms 45 verse 6. Ang iyong trono, ang iyong banal na trono ay magpakailanman. Ang iyong setro ng kaharian ay setro ng katarungan. Christ's throne is eternal. Christ's throne is not only eternal, but from these verses, either Psalms 49, 45 verse 6 or Hebrews 1:8, Christ's throne is declared. Dinideklara ang kaharian at ang trono ni Kristo. It is not only declared, but also Christ's eternal throne has been fulfilled. Nangyari na. Naganap na. Final verse, Revelation 11. Turn your Bibles to Revelation or Apocalypse, verse 11 to 15. Verse 11 to 15. At hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malakas ng tinig sa langit at nagsabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ang kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Again, the description, the duration of the throne of Christ shall reign forever and ever. Mga kapatid, ano po ang lesson nito again? What are the lessons that we can draw from the reigning throne of Christ? Well, and first and foremost, that's why the church is the very institution. The church is the very agency in which we are called to proclaim, to share, to witness for the power of God, which is the gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi po iniwan ito sa gobyerno. Hindi po ito iniwan sa mga home for the aged. Ni wala nga po ito sa curriculum ng ating educational system. Hindi rin po ito sa labor force, sa employment. But the only agency na merong tungkulin, merong task, duty for the expansion of the kingdom of God is the local church. But sad to say, so many local churches today are engaging the weapons of man rather than the weapon of God. Naakala nila sa kanilang pagdikit sa isang politiko, magiging makapangyarihan sila, magiging maimpluwensya sila, marami silang magiging koneksyon, marami silang magiging koneksyon sa kanilang mga negosyo.
Magkakaroon sila ng kapangyarihan. Kaya nilang utusan ng NBI na manghuhuli ng alas 4 ng hapon ng Biyernes. Para wala ng pagkakataong magpiyansa, makukulong ng Sabado, Linggo. Mahuhututan, mahihinga ng pera. Bakit? Para sa kanila, ang pagdikit nila sa mga ganitong klaseng relihiyon at mga government official, ito ang kanilang kapangyarihan. Tanging ang iglesyang seryosong nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Sila ang tunay na nakakaranas ng kapangyarihan at paglaganap ng kaharian ng Diyos. Thirdly and finally, not only we will find in Hebrews 1:8 the divine identity of the Son, not only the reigning throne of the Son, but thirdly and finally, look at our text again. Ang sabi po dito, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. The righteous rule of the Son. The scepter of uprightness symbolizes Christ's perfect justice. Wala na tayong, hindi natin pwedeng panghawakan ang earthly rulers. Often wielded power with corruption. Yung nangyayari sa ating pamahalan ngayon, yung nangyayari sa ating mga politicians ngayon. Nasabi ng isang politiko ay, can't we move on? Di ba tayo pwedeng mag-move on mula dito sa mga flood control scandal na to? There are so many issues to talk about. Why that politician want to move on? Because he's involved. And that's earthly rulers. They are open-wielded power with corruption. But our text says Christ's rule is with holiness. Christ's rule is with truth. The symbolic of the scepter represents authority and rule. Psalms 97. Turn your Bibles in Psalms 97, verse 2. Psalms 97, verse 2. Nasa palibot niya ang mga ulap at ang pusikit ng kadiliman, ang saligan ng kanyang trono at katuwiran at kahatulan. Righteousness and justice are the foundation of His throne. Ang sabi ni John Calvin dito sa particular verse na ito, sa verse 8, and I quote, "The scepter is not of iron to crush, nor of gold to dazzle, but the righteousness to govern." In contrast to earthly rulers, in contrast to human government that often falters, often marked with injustice, marked with oppression and pride, tanging ang kahatulan at paghahari ni Kristo, ang tanging dalisay at banal. Matitiyak natin na kapag ikay hinatulan ni Kristo at ikaw ay napunta sa impyerno, deserve mo yun. You deserve it. Because you are a sinner. You are a rebel. And the gospel was presented upon you. And you continue to harden your heart. You continue to ignore the command of repentance and faith. Don't ever come into your mind, nagkamali ang Diyos.
it is because the hardness of your heart that you are suffering in the eternal lake of fire. Sa mga mananampalataya, it will be a comfort. It will be a comfort. Yung binabanggit sa atin ng ating tagapanguna kanina, ano man ang kalagayan mo sa mundong ito. Sa tingin mo man pinagsakluban ka na ng langit at ng lupa. Napakalalim at napakalaking problemang iyong dinadala. Maaari mong sabihin, Pastor, ang aking problema ay kasing laki ng pinakamalaking barko sa buong mundo. Pero sasabihin ko sa iyo, ang biyaya at kapatawaran ni Kristo ay isang dagat na kayang palutangin ang barko na laman-laman ang punong-puno ng iyong kasalanan. Maganda yung panawagan ng ating tagapanguna. Lumapit ka kay Kristo. You come to Christ. And may I add, you come to the cross of Christ. Because on the cross of Christ, love and justice met at the cross of Christ. Ang pag-ibig ng Diyos at ang hustisya ng Diyos ay nagtagpo sa Kalbaryo, sa krus ni Kristo. Doon niya ipinamalas ang kanyang dalisay na pagmamahal sa kanyang mga hinirang na makasalanan. At doon din niya ibinigay ang hustisya na kailangang ibigay para sa kabanalan ng Diyos. Hindi niya pwedeng palampasin ang isang makasalanan na walang magbabayad sa kanyang kasalanan. Ang tanong, ba't hindi mo binayaran? Dahil may nagbayad para sa iyong kasalanan. Si Kristo. Sa iyong pagtitiwala kay Kristo, sa pagtingin mo sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito ang naging kabayaran para sa iyong personal na kasalanan. Nawa, kaibigan, ay mapukaw ka sa kaningningan ni Kristo. Mapukaw ka sa sakripisyo ni Kristo. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng personal mong gawa. Ang tanging kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan ay nakabatay lamang sa perpektong at kumpletong gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagbayad ng ating mga sala upang ang kanyang katwiran ay ibihis sa iyo. Kaibigan, if Christ is not your only Savior and King, you are not going to be part of the citizenship of God's kingdom. You will not enjoy the righteous justice, the scepter righteousness of Christ. If you continue to ignore and rebel to Christ's throne, I tell you, kaibigan, one day you will be forced to kneel and bow down before Him and receive His horrific punishment. May you bow down to Him now. May you surrender your life to Him now before it's too late. Tayo manalangin. O aming dakilang Diyos, nawa Ikaw ay patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Tayo ay magsitayo para awitin na ating panghuling kanta. Rejoice, the Lord is King. Tignan nyo yung title, Rejoice. Why are we going to rejoice? What is the reason for rejoicing? It's because of the statement that the Lord is King and that He is unchanging. So let us sing, Rejoice, the Lord is King. Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adore. Rejoice, give thanks and sing and triumph evermore. Let us sing. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Reigns the God of truth and love. When we purge our stains, He took His seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail, He rules over earth and heaven. The keys of death and hell are to our Jesus given. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Last stanza. He sits at God's right hand till all His foes submit and bow to His command. Oh, beneath His feet, lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Let us rejoice because the Lord Jesus Christ is King. Let us sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Tunay nga, Panginoong Diyos, na magilalas kami sa katotohanan na aming natutunan at napakinggan na si Kristo ay hari, si Kristo ay magpakaiwalang hanggan, at ang kanyang kaharian ay patuloy na nalalasan at patuloy na magmamayagpag, O Diyos, hanggang sa kanyang muling pagparito. Nawa, O Diyos, magligtas ka ng mga kaluluwa, mga lalaki at babae, bata man o matanda, upang mapabigilang sa iyong kaharian. Banal na Espiritu, ilapit sila, O Diyos, sa paanan at krus ni Kristo na may tunay na pagsisisit pagtalikod sa kasalanan. At kilalanin, O Diyos, na Ikaw lamang ang may absolute claim in our salvation and forgiveness of our sins. Ngayon at sa muli naming pagkikita, siya nawa. Tayo po'y mapu sandali para sa ating